Sa puntong ito ay bibigyan natin ng update. Hinggil ito sa panawagan ni DILG Secretary John B. Crimuliano na maglabas ng sabina o ipapatawag ng Criminal Investigation and Detection Group or CIDG si Senator Bato de la Rosa. At may mga pasaring pa itong si John B. Rimulya, walang pinagkaiba sa kapatid niya na si Ombudsman Boying Rimulya, no? Mahilig sa mga publicity gimmick kahit wala namang napatunayan na tama at totoo sa mga pinagsasabi nila, puro lang diskarte. Halimbawa, si Martin Romualdez daw at sila Escudero ay sasampahan ng kaso pagpasok ng buwan ng Mayo. Mangangalahati na po ang buwan ng Mayo, nasaan na ang kaso na plunder o ano pa mang kaso na related sa pagiging sangkot bilang pinunong salaring mastermind ni Romualdez sa iskandalo ng malawakang korupsyon sa Pilipinas. Wala, nada. Kwento lang, kwentong pagong. No? Ganon din po itong si John B. Rimulya, mga kababayan. Una, sabi niya, magbibigay tayo ng dedicated na puwersa ng kapulisan, mga 10,000, no? Parang kriminal si Senator Bato de la Rosa, 10,000 strong police force ang i-deploy daw nationwide para hanapin at hulihin si Senator Bato de la Rosa. Aba. Nakalimutan ni John B. Rimulya na bogus po ang ICC pagdating sa Pilipinas. That's number one. Wala na po tayong treaty or jurisdictional authority ang ICC sa atin simula pa ng 2019. And pangalawa, mayroon po tayong mga sovereign internal processes at gumagana po ang ating legal and judicial na authority sa Pilipinas. Hindi po tayo banana republic para magpadikta at sunod-sunuran sa kung ano ang kumpas ng mga dayuhang grupo kagaya nitong International Criminal Court. Napakialamero, bias naman at ginagamit ng malalaking bansa sa Europa para sikilin at habulin ang mga leader ng mga bansa na hindi nila nakokontrol kagaya ng nangyari po kay former President Duterte, nakipagsabuatan pa kay Marcos Jr. Ngayon, binabanggit ni Rimulya na dapat mag-surrender si Senator Bato de la Rosa, tapos insulto niya. Sabi niya wag siyang mag-alala kasi walang mangyayari na tukhang or extrajudicial killings. Parang sinasabi ni John B. Rimulya na yun ang gawain ni Bato de la Rosa. Pero ang tanong ng iba, hindi ba ka, Eric? Kasi ang tukhang daw, hindi naman talaga tukhang. Ang sabi ng mga kritiko at ng mga loko-loko, ang tukhang daw ay tukbang. Ano bang tukbang, Eric? Tok-tok, bang-bang. Biro lang po yun, mga kababayan. Para matawa naman kayo. Tukbang. So sabi ni John B. Rimulya, hindi daw ito tukbang si Bato de la Rosa. No? Medyo bastos po ang ganong pahayag sapagkat senador po si Senator Bato de la Rosa. He is presumed innocent until he is proven guilty in a competent court trial. And number 3, may mga karapatan po siya na ginagarantiya ng saligang batas. Bakit ipapatukbang ni John B. Rimulya si Senator Bato de la Rosa? Talagang politikong-politiko, mahilig sa publicity gimmick ito, si John B. Rimulya. But kidding aside, having a serious perspective on this issue, 3 bagay ang nais puntuhan ni Eric. Mali po ang posisyon ng gobyerno ni Marcos. Simulat sa poll pa, lalo na nang noong nagkasabwatan sila, Martin Romualdez, sila Marcos, sila Trillanes, ang PNP, ang AFP, na kilalanin ang bogus na ICC sa Pilipinas sapagkat wala na po tayong treaty obligation, wala na rin pong jurisdictional authority by operations of international treaty ang ICC sa Pilipinas simula noong 2019 March. It was affirmed already by the Supreme Court that the withdrawal of membership into the ICC at ang pagiging independent ng Pilipinas mula po sa Rome Statute na sumasakop sa ICC ay isang valid action made by the President during the time of former President Duterte. So malinaw na bogus nga
itong warrant of arrest ng ICC laban kay Senator Bato de la Rosa, kapareho ng pagiging bogus noon sa panahon ni Pangulong Duterte last year nang pinadukot at pinakidnap din at ipinatapon at illegal na ipinakulong sa ICC Detention Center dyan sa Netherlands sa Europe. Mahigit isang taon na ngayon na illegal at hindi makatarungan na nakapiit si Pangulong Duterte doon, no? Na pwede namang dito gagawin ang paglilitis sa Pilipinas. Okay, pangalawang punto, ang pagiging senador ni Senator Bato de la Rosa at pagiging mamamayang Pilipino ay may garantiya po yan ng proteksyon ng batas na dapat kinikilala ni John Vic Rimulya. Hindi ko mo may akusasyon o mayroong mga reklamo na isinampa sa ICC, automatic ay kikilalanin niya ng Pilipinas at sapagkat mayroon tayong proseso ng batas. Kung mayroong nagrereklamo kay Senator Bato de la Rosa, the way former President Duterte argued it so intensely, dito nyo gawin, dito nyo ganapin, at dito nyo isampa sa proseso ng judicial and legal authorities ng Pilipinas. Kasi dynamically operational po ang ating mga court, mula sa Supreme Court hanggang sa mababang kapulungan o antas ng mga korte. Pangatlong punto, si Senator Bato de la Rosa, uulitin po natin, presumed innocent. So bakit overacting itong si John Vic Rimulya para sasabihin niya na may 10,000 police na mga personnel na ilalatag para sakupin, tikluin at timbugin si Bato de la Rosa. And then inutusan pa, di umano, ang CIDG na maglunsad ng investigasyon na parabang kriminal si Bato de la Rosa. Hindi maganda po at hindi maayos ang ganitong uri ng mga actuations na ginagawa ng DILG Secretary. Malinaw na yan po ay abuso sa kapangyarihan at arogante at hambog sa paggamit ng poder. Which is, dapat punain ito. Hindi tama po ang ginagawa ni John Vic Rimulya. Nagamitin po niya ang kanyang supervisory authority sa Philippine National Police at magsilbi na parang manhunt operations niya personally, parang magpakitang gilas dito kay Pangulong Marcos Jr. o dito kay Bongbong Marcos at sa grupo nila na siya ay magaling. Kasi nag-aambisyon yan si John Vic Rimulya na magpresidente. Pero ang problema niya, ang presidente, way tupa sa kanya. Hindi siya korsonada ng taong bayan. Malinaw naman po yan. Kahit sa pagkasenador, kahit tumakbo to si John Vic Rimulya, matatalo lang to kagaya ni Boyeng Rimulya. Sa basurahan lang sila pupulutin. Hanggang pang Cavite lang sila. At sa Cavite nga, marami na rin ang pumapalag sa kanila. So, yun pong tatlong punto na sinasabi natin na hindi makatarungan. Balagbag sa katotohanan at pangbabaluktot sa equal protection of law, due process of law, at sovereign protection of every Filipino citizen na dapat i-afford or i-accord at i-exercise ng gobyerno para mapangalagaan po ang soberanya ng Pilipinas, ang integridad ng Republika, at ang mga karapatan ng kanyang mamamayan. Si Senator Bato de la Rosa man yan ang involve o hindi, mayroong proseso ng batas sa Pilipinas na hindi dapat makialam at hindi dapat panghimasukan nitong banyaga o mga dayuhang puwersa kagaya ng ICC. At lumalabas patuloy ngayon na talaga namang nais i-personal ni Rimulya ang kanyang mga style ng approach as if private authority niya ang pagkakaroon ng supervision sa PNP. Ginagamit niya na pangtakot ang PNP laban sa isang sitting senator. And for that matter, hindi maganda ito na pangyayari. Pero alam natin po kung bakit ito ginagawa ni Rimulya. They are sending a chilling effect message. Pag sinabing chilling effect message, tinatakot nila ang mamamayan, tinatakot nila ang mga aligned sa Duterte political group na ito po ang kahihinatnan ninyo kapag kayo ay nagmatigas at hindi kayo nag-cooperate o hindi po kayo magkaroon ng maayos na pakikipag-ugnayan sa gobyerno ngayon at hindi nyo titigilan ang pagiging kritiko nyo sa mga issue at mga programa at mga pangyayari na kinasasangkutan ng gobyerno, ay tatadtarin namin kayo ng instrumento ng Estado. The way we are also seeing how the NBI
or the National Bureau of Investigation has become a political weapon for special demolition job, political persecution, and mga maruruming laro ng politika. Ganon din po ang gustong mangyari ngayon na mukhang yun din ang patutunguhan ng ginagawa ni SILG Secretary John Vic Remulla. At naintindihan natin kung bakit nagtatago po muna o naka-sidestep si Senator Bato de la Rosa for his self-preservation, kasi sakaling makuha siya at may padukot ng gobyerno ni Marcos at may patapon po siya sa Netherlands, magiging kapareho na po sila ni Pangulong Duterte ng sitwasyon. They can only be released kapag ipinag-utos na ng ICC, Chamber of Judges. Hanggat walang utos sa Chamber of Judges, hanggat hindi na-terminate at napaghatulan ang kaso favorably para kay Pangulong Duterte o kung mangyayari kay Bato de la Rosa na maganyan din pong kalagayan, hanggat hindi po natatapos ang kaso dyan na magiging ang hatol ay pabor sa kanya kay Pangulong Duterte o kay Bato de la Rosa, kay Senator de la Rosa, mananatili po sila sa loob ng kulungan. And kaya nga doon sa ICC, bagamat dapat dito isinasampa ang mga kaso at reklamo na ito ng sinasabi nilang murder in relation to the crimes against humanity.